Hello. Hello, brother and sisters of the world, brother and sister of the Philippines, my brother and sisters of Cebu City, my brothers, my brother my brother and sisters of my hometown, Bantayan Island, Cebu City, Philippines, sa, sa, sa administrasyon na ni Alex Light. Kasi dito kami ngayon sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Ang live na ngayon sa parte ito sa tinatawag na People's Power. Kung sino man ang kapapanood nito, pwede pakishare sa mga kaibigan niyo, sa lahat ng mga kaibigan sa buong mundo. Kasi ang live talaga, international ito, tinatawag pang whole nation talaga itong live ito. Pang whole nation, sa buong mundo. Sa bawat nation, 51 nation, natin nation. Hindi na kakigigera tayo. Parang delikado nga itong sitwasyon natin ngayon. Hindi na magka-unite yung nation, yung nasod, hindi na magkakasundo. United Nations. Okay? 51 nation na, 51 flags at sa mga total land area, total population. Sa bawat nation, sa bawat bansa ay may kanya-kanyang reliyon. No, may kanya-kanyang tinatawag na pananalita, languages. Kanya-kanyang prinsipyo. One of nation, Philippines. Ito, makapagulo talagang Pilipinas ngayon eh. Mabuti na pa, hindi na tayo nagka-war. Alam mo rin yung mga kapatid, mga brothers and sisters dyan, lalo na doon sa Manila, i-discuss sa mga kapatid natin doon sa Manila, na alam ko, bakit kayo na People's Power? Alam na namin yun. Dahil sa pira, pinaikot tayo ng pira. Sa mayaman talaga tinatawag ng mga komunista dito sa Pilipinas na gusto maghahari sa Pilipinas. Mayaman talaga sila, gumagastos sila ng pera. Ha? Kayo din ang People's Power dyan. Tama ako, mali. Tama ako, mali. Di ba tama? Di ba? Naalala ba ninyo dito ng Battle of Manila Bay? Spanish-American War. Maraming namamatay na mga Pilipino. Sapagkat mga Pilipino illiterate parang mga inosente tayo. Madali na tayo tinatawag na kumbisi ng pera. Madali na tayo kumbisi ng pera dahil sa pera paikutin tayo. Yung mga walang trabaho dyan, yung mga tambay dyan, walang pambili ng bigas. Tumanggap na lang ng pera para lang sumasali ng People's Power. Tama? Tama ba ako o mali? Saka yung mga natin sa gobyerno, Vice Ganda, magkano ang binibigay sa iyo? para kumukontra ka sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At saka yung iba-ibang manol dyan, yung mga congressman o senado dyan, magkano ba binabayad sa inyo dyan ng komunista? Na para lang kukontrahin yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit nakapagsabi ko na komunista? China is a communist country. Sino papalit sa China komunista? Yung gustong maghari-hari nga eh. Nga gusto sila ang kilanin ng hari. Mayroon akong kwento sa iyo. May dalawang hari. Sinasabi ng kanyang kumparing hari. Sabi na sa kanyang, yung dalawang hari. Sabi ng isang hari. Kumparing hari. Bakit ba sumusunod sa iyo at lumuhod sa iyo ang mga tao? Sabi ng hari, bakit sa akin hindi sumusunod sa akin yung mga tao? Sabi ng isang hari, make them poor. Ang ibig sabihin dyan, yun lang para eh.
Make them poor. Kaya kailangan maghihirap ang mga Pilipino. Kailangan tayo, kapos tayo sa sweldo. Kailangan tayo mag-aaway. Kailangan tayo magiging bobo. Kailangan tayo, hindi tayo makapag-aral mga Pilipino. Kasi ang balak ng, sino may balak ng China na magiging hari? Komunista. Yung mga komunista gusto mag-hari. Imperialist, mag-hari-hari. Di ba sinasabi ng mga Amerikano sa pag-colonize na nasakop tayo ng Amerikano pagkatapos sa Filipino-American War, talo tayo? Di ba sinasabi ng mga Amerikano ang Pilipinas hawak na ng mga Amerikano? Anong sinasabi ng Amerikano? Anong sinasabi since 1901? Yeah, kailangan wala nang magtangka, wala nang magbalak, wala nang plano na aagawin ang Pilipinas sa Amerika. Para di kayo mahitabo ang World War III. Ngayon ang China, may tangka pa rin agawin ng Pilipinas sa dahilan, hindi naman sa kanila, yan ang dahilan. Magari-hari. O ngayon, magari-hari. Yung sinasabi ng hari, make them poor. Yan, naghihirap tayo mga Pilipino eh. Mapapayaran tayo ng pera. Para guluhin ang administrasyon ng ating Presidente Bongbong Marcos. Hindi matagal. Nang People's Power dyan. Dante Marcolita. Dante, hanga ko, matalino ka. Di ba? Hindi man talaga, hindi makalutas sa problema sa Pilipinas, yung tinawag na korupsyon, napalayasin natin ang presidente. Nangyari na yan. Dati kang Ferdinand Marcos, ama ni Bongbong Marcos. Nangyari na yan. Napalis siya sa pamagitan ng People's Power. Ano nangyayari? Pinata ni Aquino. Pagkatapos, pagpalit ni Aquino, pinapalayas mga sundalong Amerikano. Pagkatapos, pinapalayas ng mga sundalong Amerikano, nangyari, sumasabog ang Mount Pinatubo. Hindi naman yun, hindi matataga volcano ang yung Mount Pinatubo. Bakit sumasabog? Wala nang puwersa sa mga Amerikano dito sa Pilipinas. Pinapalayas ni... Sino ang papalayas? Yung Boboy Butsing, no? Sino siyang presidente? Di ba Aquino? Sunod si Leo Bayo. Bakit pinapalayas ba nila? Ang tanong ko, bakit pinapalayas? Paano sila sa China? Gusto sila na ang China ang magiging hari. Pero hindi mangyayari yan. Social sciences, yung mga ano dyan, mga historian, yung tutulo sa history, social sciences. Lalo na kang Berlin Francisco, Professor Berlin Francisco, ang nag-review nito dati. Social sciences. Hindi talaga pwede na maagaw ang Pilipinas. Since 1901, hawak, colonize na tayo ng Amerika after the Filipino-American War. Diba? Bakit magulo? May mga traido sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang ano ko lang, may objection, may little knowledge. Bakit hindi natin aantayin pagtapos ng kanyang administrasyon at saka na kayo pumalit dyan sa pagka-presidente? Bakit ganyan? Para ma-people's power. Ano mangyayari? Kagaya ng Battle of Manila Bay. Mga Pilipino na mamatay. Dahil mga illiterate. Binabayaran ng pera para manood ng gira. Spanish American War. Maraming primo na mamatay. Sa Plaza Miranda bombing. O kayo yun dyan. Binabayaran kayo dyan para mag-people's power. Binabayaran na yung boy. Mamamatay kayo. Sino ba ang leader sa people's power? Sino? Para sa iyo, Duterte. Hanga ako sa iyo kasi disiplinado mo mga drug lord dati at saka yung mga adik. Pero ang mali mo. Anong mali mo? Papanig ka sa China, humiwalay ka sa Amerika. Hindi pwede. Ang Philippine
hawak ng American territory since 1901. After decolonization, since 1901 hanggang ngayon, mula ka Emilio Aguinaldo, first President of the Philippines, ano ang tinatawag na pag-gobyerno dati kay Emilio Aguinaldo? Magulo, revolutionary government against the Spanish government. Revolutionary government. Bakit? Marami pang gustong kalalabanin ng Amerika. Magulo ang kanyang administrasyon ni Emilio Aguinaldo, first President of the Philippines, kasi mayroong tinatawag na traitor sa kanyang administrasyon. Inside job. Sino yung mga traitor? Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Antonio Luna. Yon. Kadamo naman kayo sinauin. Nanong konmina sila busing? Involved sila sa Philippine government problem, Philippine problems. Involved sila sa kaguluhan. Di ba? Magulong yung administrasyon ng presidente kung may traitor, may insurgent. Kagaya ngayon, bakit magulo ang Malacanang Palas? Si Sara Duterte. Diyan. Gusto guguluhin ang administrasyon ng Bongbong Marcos. Si Duterte, hindi na natin matatanggi. Mayroon siyang tinatawag na federalism. Yung federalism ano yan, gusto baguhin ang Philippine government. Pero hindi nananalo ang federalismo. Komunista yan. Hindi pwede babagawin ang Philippine government, amendment to Constitution. Hindi pwede mababago ang Philippine government. Dahil colonized tayo ng Amerika. Dante Marcolita, para sa iyo, objection to. Hindi ako matalino, mas matalino ka. Idol kita. Hindi pwede mababago ang Philippine government. Amendment of Constitution, dili pwede. Undergo muna ng World War III. Talunan mo na, kailangan matatalo muna ang Amerika sa pamagitan ng war. World War III. Yung World War III, sabi ni Bongbong Marcos, na clear missiles, no one's win. Walang maliligtas. Ikaw, Dante Marcolita, mamamatay ka rin, mamatay ako, mamatay tayong lahat. Mamatay ang tao sa mundo kasi World War eh. Yan ang gusto ni Satanas, mamatay ang mga tao sa mundo. Sino papalit dito sa mundo? Sino? Si Satanas. Pride naman yan. Bakit pa? Kailangan ba tayo ng gira? Oh, ikaw, President. Napakatalino mo. Oh, ang tao hanggang 100 years lang. Mabuti pagkatapos ng gira, pag nananalo ka sa gira, ay hindi ka na mamamatay pa rin. Useless. Bakit kailangan pa na people's power? Na may, hindi naman lang natin antayin yung terms ng presidente. Sino gusto pumalit yan? Mula kang Emilio Aguinaldo, President of the Philippines, papunta doon kang tawag ko, alam mo mag-say at saka dito makapagal, dito pa kang Bongbong Marcos, dito pa kang Ferdinand Marcos, top notcher, wala pa rin, hindi pa rin nalulutas ang problema. Napakamatalino nila. Ang kailangan makalutas sa problema sa lahat ng mga politician, ng mga presidente dyan. Ano makalutas? Sumasimpatiya ka sa mga kung ano ang dinaramdam ng mga Pilipino na naghihirap. Hindi tayo naghihirap sa raw mineral resources. Hindi tayo naghihirap. Kasi ang mali natin eh. Akala natin ang ginto. Magalunay kay ginto. Gaginawa ng Pilipinas. Mali. Anong pinaguluhan ninyo, Dante Marcolita? Anong pinaguluhan? Yung tinatawag korupsyon, pira. Ang pira, hindi talaga makalutas sa problema sa gobyerno. Ang makalutas sa problema sa gobyerno, huwag tayong humihiwalay sa Amerika. Sapagkat paghihiwalay tayo ng mga Amerika is our mother country, powerful country.
Marami ng mga gera na nangyayari. Japanese-American War, nanalo ang Amerika. Vietnam-American War, nanalo ang Amerika. Spanish-American War, nanalo ang Amerika. Filipino-American War, lalo nanalo ang Amerika. Ito na bumabase na tayo sa matingang mga matalino ng mga tao. Si Jose Rizal, bakit nagiging national hero siya? Sapagkat sa kagagawa ng Amerika. Pinahukay ang kanyang bangkay at ginawang monumento. Ang Amerika announced, Jose Rizal is our national hero. Bakit? Bakit i-announce siya ng mga Amerikano national hero? Sapagkat si Jose Rizal ayaw niyang makipaglaban sa Amerika. At si Emilio Aguinaldo, President of the Philippines, ayaw niya makipaglaban sa Amerika dahil may kasunduan sila na ang Amerika tutulong sa atin dito sa Pilipinas. Di ba? Mabuti para sa iyo, Dante Marcolita. Iglesia ni Cristo ka, alam ko, ako rin, iglesia ko rin dati, pero hindi ako abogado, may lang nagmamalasakin lang ako. Senior na ako. Being a Filipino citizens, may duty tayo. Duty to God, duty to country, duty to self, duty to the others. Nagmamalasakin lang ako, baka ang itinatawag ng kalaman. Para hindi, baka totoo yung tinatawag na mga teksto natin sa Iglesia ni Cristo na ang matalino pinahiyan ang mangmang. Ako nabibilang ako sa mangmang. Baka mangyayari yan, hindi natin sinasadya. Kasi nag-ano lang ako tinatawag ng nagsasabi lang ako ng katotohanan. Huwag nang kayo sisisihin si Bongbong Marcos dahil may corruption. Dahil ba sa corruption, pera, ginto, ang ginto, makakain ba yan? Hindi tayo magbusog dyan. Patayan lang tayo. Pera. Magkano ba gusto niya? Pinagagawa ng corruption. Hayaan yung pera. Importante, ang nagustuhan ko kay Bongbong Marcos. Ano ang parang national hero din siya. Ayaw niyang humiwalay sa Amerika. Pinabalik niya mga sundalong Amerika. Yan ang pwersa ng Pilipinas. Para dito aapihin ni Satanas. Yung gusto mag-imperialist, gusto mag-hari-hari. Di ba napakaganda ang ginagawa ni Bongbong Marcos? Ayaw niya humiwalay sa Amerika. Alam ni Marcos eh. Kasi bartap na church ang kanyang ama sa kanya, namamana na natin siya matalino. At ito si Bongbong Marcos. Supported ito sa pagboto ng mga sa Iglesia ni Cristo. At ang kanyang advisor si Eduardo Manalo. Kasi Brother Felix Manalo nakakialam din sa pamagitan ng reliyon. Ang ano rin ni Felix Manalo, ayaw niya makipaghiwalay sa Amerika. Emilio Aguinaldo, ayaw niya makipaglaban sa Amerika. Sino lang makipaglaban sa Amerika? Yung tinawag mga traitor nasa Katipunan. Si Andres Bonifacios, pinapapatay. Dahil ayaw niya sumusunod sa presidente, makipaglaban siya sa Amerika. Si Gregorio del Pilar, sino nagpatay ang Amerikano? Kasi ayaw niya sumusunod kay President Emilio Aguinaldo, President of the Philippines. Gusto niya kakalabanin yung Amerika na mamatay siya sa Pasong Tirad. Si Antonio Luna, mayaman yun, nakapag-aral na siya ng military science sa Madrid. Pagdating dito sa Pilipinas, ayaw niya sumusunod sa President of the Philippines, Emilio Aguinaldo. Gusto talaga niya makipaglaban sa Amerika. Sino ba na nabuutos sa kanya? Si Satan. Baka yun na matagustong gari-hari sa Pilipinas. Na mamatay siya. At saka si Jose Rizal, ayaw niya makipaglaban sa Amerika na mamatay din. Sino napapatay? Spanish administration. Na mamatay si Jose Rizal. Ano ba ang tinatawag na pangarap ni Jose Rizal? Ang pangarap ni Jose Rizal, mabigyan tayo ng democracy, freedom,
ang Pilipinas. Kalayaan. Bigo si Jose Rizal sa kanyang tinatawag na pangarap. Alam mo na natin, sa Spanish administration sa panahon sa mga Kastila, inaagaw ang kanilang asinda, pinatituluhan, pinapatay ang kanyang mga magulang doon sa prisuan. Di ba dahil ayaw niya magpapaapi sa mga impare, gusto mag-ari-ari. Pero bigo si Jose Rizal, bakit pinatay siya ng mga Kastila? Ang kanyang pangarap na mabigyan ng Pilipinas ng puri ng demokrasya kalayaan, bigo. Ito ngayon, dati sa Manila, 10 years ako dyan. Pinag-aralan ko yung buhay sa Pasugo, binibigyan ako ni Ranyo Manalo na pagbasa ko ang short autobiography ni Brother Felix Manalo. Si Brother Felix Manalo, ayaw niya makipaglaban sa Amerika. Kasi ang Amerika, siya ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na kalayaan. Sa pamagitan ng mga Amerikano, nagkaroon tayo ng freedom. Maraming mga sundalo ang mga Amerikano na mamatay. Magkano kanya, malaki ang mga damages. Budget, napakalaki. Yan ang dahilan kung bakit mahal ang dollar kaysa Philippine money. Sabi ng Amerikano na yan ang bayad natin sa mga namamatay na mga sundalong Amerikano sa mga gastos napakalaki para lang tayo mabigyan ng kalayaan, freedom. Mabalik tayo dito kay Brother Felix Manalo. Pagkatapos ni Jose Rizal, kay Bigo si Jose Rizal, hindi pa nagkakaroon ng freedom ang Pilipinas pagkamatay ni Jose Rizal. Sa pagsisikap ng sa mga tinatawag na mga reliyosong tao, dami, Pedro Pilais, gumursa, pari at pinutulan ng liig. As Pedro Pilais, isang pari, leader siya sa mga pari. May rebelde siya sa mga Kastila sapagkat ang mga paring Pilipino pinapapatay, papalitan ng mga paring Kastila. Nag-rebelde si Pedro Pilais, bigo pa rin. Bigo rin ang pangarap ni Jose Rizal na mabigyan tayo ng freedom ang Pilipinas. Bigo. Sino ngayon ang nagpapatuloy sa gawain ni Jose Rizal na hindi nabigyan ng national hero? Sapagkat nagawa na ng Amerikano si Jose Rizal ang kanyang bangkay, hinukay, ginawa yung monumento, zero distance, kahit saang bansa, diyan natin siya makikita sa pamagitan sa kagawa nila ng mga Amerikano. Sino ngayon pumalit kay Rizal na tinatawag na nagtagumpay na hero, national hero of the Philippines? Sino? Kaya namatay si Rizal. Sino ang pumalit sa kanya? Sa kanya, mabigyan tayo ng kaligtasan. Hindi, dati Iglesia ng Cristo ako, ngayon hindi na. Di ba? Si Brother Felix Manalo, pagpunta ko doon sa ilalim sa templo doon sa Manila, doon sa kanyang opisina, doon ang kanyang mga tinatawag mga gamit ni Felix Manalo ngayon, hindi pa nabubulok, kagaya ni Rizal. Ang kanyang opisina, nandiyan ang revolt, ang tinatawag na revolt ni Rizal. Ulo doon sa kanya kasi idol niya si Rizal. Nagsisikap si Brother Felix Manalo para mabigyan tayo ng tinatawag ng kalayaan ng Pilipinas sa pamagitan ng komunikasyon niya sa Amerika. Kaya ang ating mga ministro, buhay pa, pinapatay ng mga dayuhan. Mabuti pa si Brother Felix Manalo, hindi makapaputok hindi pumutok yung baril pag tinutukan siya ng baril ng mga hapon dati. So, wala yung mga Pilipinas. Pinapatuloy ni Brother Felix Manalo. Kasi nagmamalasakit siya sa Philippine government. Ang Iglesia ni Cristo pinaparehistro sa gobyerno, July 27 year 1914. Gobyerno. Saan ang gobyerno? Saan ang batas? Nandyan ang batas sa Diyos. Kailangan susundin. Ang lahat ng mga reliyon kailangan iparehistro sa gobyerno. Nagka-unite
51 nation, hindi nakagira-gira, naka-unite. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga religion dito sa Pilipinas. Democratic country ang Pilipinas. May freedom of religion tayo. Lahat. Wala namang masamang religion basta hindi lang magkaaway-away. Sabi ni Brother Felix Manalo kay Ranyo Manalo, ano mensahe nila sa dati pa sa Manila, yung tinatawag sa election. Pinagpasasabi sila, pinag-ano sila ng mensahe kung anong kanyang isasabi sa bawat leader ng reliyon. Ano sinasabi ni Ranyo Manalo, galing kay Felix Manalo, ng lahat ng leader sa reliyon kailangan magtulong-tulungan para makatulong sa problema sa gobyerno. Ano ang problema sa gobyerno? Ito ngayon. People's power. Guguluhin ang administrasyon ng Bongbong Marcos. Hindi naman yata malutas ng problema. Dahil sa pira, sa ginto, hindi yan makalutas sa problema sa Pilipinas. Ang makalutas sa problema sa Pilipinas, huwag tayong humiwalay sa Amerika. Kaya dahil sa Amerika, nagkaroon tayo ng tawag na freedom, demokrasya, kalayaan. Ngayon, Vice Ganda, saan ka papanin? Sa Amerika, sa China. Dante Maracolita, saan ka papanin? Sa Amerika, sa China. Sana. Hindi ka papanig. Baka parehas tayo kay Andres Bonifacio, Antonio Luna. Kasi Gregorio de Pilar. Ayaw sumusunod sa presidente. Yung magulang presidente, ang administrasyon ni Bongbong Marcos sapagkat maraming Andres Bonifacio, maraming tinatawag na Antonio Luna, Gregorio de Pilar. Siya ang inasahan natin na makatulong sa Pilipinas. Pero ayaw nila sumusunod sa administrasyon ng presidente sa Pilipinas. Emilio Aguinaldo, saka ngayon din kang Bongbong Marcos. Sino yun? Yan ang problema eh. Corruption. Dahil ba sa corruption, palisin natin si Marcos, hindi yan tama. Antayin natin ang terms. Magka-World War III, World War III. Ikaw, Vice Ganda, tapos ikaw, Dante Maracolita, mamamatay ka rin. Mamatay rin tayong lahat kung mag-World War. Pagmasdan natin ang nangyari sa paligid, sa buong mundo. Ukraine-Russia war, hindi pa tapos. Hamas-Israel, Muslim at saka Israel. Hindi pa tapos. Pasensya lang kayo kasi interconnection natin. Mahirap lang kami. Si Eunice Alubare-bare, vlogger ako niyang kanyang speaker. Hindi pa kami nakasahod. Nag-sign up pa kami sa aming pagka-vlogger. Si Eunice Alubare-bare, vlogger, ako ang kanyang tinatawag na speaker. Ako ang kanyang artist. Example, Dini and her mother. Ganun. Pero hindi pa kami nakasahod. Sana, Mita, pasahorin mo naman kami. Wala kami sapat na kinikita. Balik tayo rin doon. Sa gira. Hamas-Israel war. Hindi pa tapos. At ngayon, Iran-American war. Israel. Indian-American war. Hindi pa tapos. Israel-American war. Kasi ang topic ko nga ito, tawag broad. Broad ito. Bakit broad? Pag nag-go-taking tayo, so help me God. Kasali diyan ang religion. Ang religion iparehisto sa batas ng Diyos, Philippine government. Through legality. Dante Maracolita, tama? Mali. Sa Philippine government, yung Philippine government, nagiging, anong government tayo ngayon? Republican government. Sino natatag nito? Mula sa 1908, tinatawag 1908 nga ito panagalas ngayong taon nito sa Philippine Assembly sa pamagitan ng kagagawa ng mga Amerikano. Kakaroon tayo. Tigil tayo dahil sa connection. Slow connection. Dahil sa mga batas-batas, sino dyan ang legend? Sino ang legendary? Sino ang origin? Sino ang mastermind sa mga batas-batas Amerikano? Okay ng Amerikano kaya hindi naman sila mapang-api. Mupadubli pasuli pa nga sila. Nang walang mga pinag-aralan, pati-pati ang trabaho doon sa Amerika, malaking kinikita kaysa nagtrabaho sa kumpanya. Di ba napakaganda sa Amerika? Hindi sila mapang-api. Biligyan tayo ng
Oh. Mabuti lang ang Amerikano, sigada. So, medyo putol-putol ha. Kasi ang connection dito naman, wala kami sariling lululul lang kami. Hindi pa sa sana tayo. Mahirap slow connection talaga pati patay ang ano dito. Sige na pagtigaan na ninyo ha. Ano na kayo diyan? Yun. Bakit ang topic natin? Dubli pa sweldo. Hindi pa ako babayad ng Amerikano, dubli pa sweldo. Busing, Oh. kanta ka na isang... Kung ngayon bias ganda at sa kanante Marcolita, papanay ka sa China. Ang China ngayon. Sino papanay dyan? Sino pang iba nila papanay sa China? Magawa pa ng China tinatawag naman dubli pa sweldo? Yang ada hindi nagiging 20 piso ang presyo ng bigas dahil ang mga Chinese ang tinatawag na king of business of the world, Chinese, at saka dito sa Pilipinas, sila ang tinatawag nag-support mga budget, financial budget. Kasi mayaman talaga sila. O mga people's power diyan. Tama ako mali. Binabayaran. O magkano binabayaran sa iyo, Bas Ganda? At saka sa iyo, wag ka na magalit, Dante Marcolita. Magkano yung binabayad sa inyo? Para napapanin kayo sa, humihiwalay kayo sa Amerika. Guguluhin niyo yung administrasyon ng Bongbong Marcos. Wag naman. Uy, tagwa 1,000. Dante Marcolita, wag naman ng ganyan. Baka parehas ka nga, Bonifacio, Antonio Lona, at saka Gregorio. Dahil pala, kakalabanin niyo ng tinatawag na Amerika. Di sama-sama. Si Bongbong Marcos, papanin sa Amerika. Pinapabalik niya ang mga sundalo Pilipinas dito sa Pilipinas. At saka si Duterte, pabalik sa China. Ano mangyayari? Duterte, Pangulong Presidente Duterte. Ano mangyayari? Sara, ano mangyayari? Papapanin ka sa China. Sinasabi ng Amerika, hindi talaga tayo maangkin ng China ang Pilipinas kasi colonized na tayo ng Amerika since 1901 hanggang ngayon. Kailangan wala nang magtangka na gawin ng Pilipinas para maiwasan ang World War III. Ngayon, sa kagagawa ninyo dyan, magkaka-World War III. Mamamatay tayong lahat. Wala na mabubuhay dyan. Kailangan ba talaga ng people's power para magkagulo? Magpapapatayan? Palisin natin si Bongbong Marcos. Hindi naman talaga yan ang tinatawag na solusyon. Nagawa na yan. Si Ferdinand Marcos. Papapalit sa Korea kayo. Ano nangyayari? Naghihirap pa rin ang Pilipinas. Mali. Napalayasin ng Amerikano. Dahil ba sa Amerikano naghihirap tayo? Hindi yan totoo. Dahil sa Amerikano nagkaroon tayo ng freedom. Dahil sa mga komunista. Dahil sa China. Ang gusto nga agawin sa Brothers Island, hindi naman sa kanila. Gusto ang agawin ng Pilipinas. Hindi pwede. Undergo mo na ng gera, World War III. Mali. President China, kumukuha ng interpreter para maintindihan mo ko. Mali yung prinsipyo mo. Makikihira ka sa Amerika. Kumada, Busing. Makasudugtong mo yan sa buhay sa iyo. Hindi ka ba mamamatay pagkatapos dyan? Mamamatay ka pa rin. Hanggang 100 years ka lang. Sabi ni Felix Manalo, Iran yung Manalo. Kung magtanay ka ng galit, magdumot. Kumuha ka nila ng interpreter para maintindihan mo ako. Ang tawag sa iyo, higit pa sa kriminal. Bakit? Maraming tao mamamatay. Duterte, Sara, huwag kayo magtatanim ng galit niya kang Bongbong Marcos tapos na ang seleksyon. Bakit hindi lang natin siya patapusin ang kanyang term at saka kayo pumalit kung gusto ninyo. Ilan ang presidente nakaupo? Nagtagka na humiwala sa Amerika. Kasi mapaloko tayo ni Satanas. Ikakuha na lang, Busing. Gusto na papalit sa China, wag. Happy Hindi hawak ng China ang Pilipinas. Hindi colonized tayo ng China. Colonized tayo ng Amerika. Mabuti pag Amerika, hindi salbahis. Dubli pa sweldo. Yan, ang bigas hindi pa nga 20 peso per price per kilo sapagkat ang nagmamarket ng mga imported products at saka yung mga tinatawag na export product, import something we buy, export something we sell. Sino nag-import? Ang
ang umawak dyan, sino? Yung Chinese. Pinabayaan sila ng Amerika, sila ang magmamarket, binibinta sa buong mundo. Pero dahil sa tinatawag na swapang greedy of power, swapang sa power, gusto siya ang tinatawag na kilalanin na matibay na bansa. Bakit kailangan pa yung mangarap ka? Hindi matanhan, hindi matatanggi natin na ano talaga natin. Hindi natin ma-deny o matatanggi, mailimod na ang Amerika is a powerful country, our mother country. Sa nata sa gira sila ang matibay. Pero hindi sila salvage. Sila ang dahilan bakit ang Pilipinas democratic country, may freedom of religion, etc. Kayo papasukin na kayo ng komunista. O kayo mag-people's power, may people's power. Kung hindi na tayo tutulong sa administrasyon ni Bongbong Marcos, pabayaan na lang natin matapos sa kanyang terms. Ginagawa na niya ni Aquino pagkatapos sa people's power. Pumapalit siya, pinalitan niya si Ferdinand Marcos o sino pumapalit si Cory Aquino. Ano nangyayari? Pinapalayas niya ang Amerikano sa Pilipinas. Nawala na ng tinatawag na depensa, wala na nagbantay. Di sumasabog yung Mount Pinatubo. Malay mo, binaunan yung tinatawag na nuclear missile o nuclear bomb doon sa ilalim. Nagawa na kasi pinapalayas ni Aquino, President, sa administrasyon ni Aquino, President ng mga sundalong Pilipino, doon siya papalit sa China. Mali. Para doon sa mga people's power, tumigil na ako dyan. Dahil sa pera. Para kayo si Andres Bonifacio at sa Gregorio del Valle, Antonio Luna. Traidor sa administrasyon sa presidente ni Bongbong Marcos. Sa kanyang administrasyon. Kita-kita na naman dito sa post. Napopost yun. Pinapost ng mga vlogger. Salamat sa mga vlogger. Nakikita namin ang ano dyan, nasusunog dyan. May namatay na pulis na dyan. Dahil sa kanyang tinatawag na sa kanyang pangarap na gusto guguluhin. Gusto pa bababain. Huwag na kayo mangarap pa babain pa si Marcos. Hindi yan solusyon ng korupsyon. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa ginto, naghihirap ang Pilipinas. Naghihirap ang Pilipinas dahil sa komunist. May mga komunista na dito sa Pilipinas na tinatawag na inside job. Pinapatake ng Amerika, tawag yung spy ng mga Chinese spy. NBI, Federal Bureau of Investigation. Alam yan ng Amerika. Ngayon nabalik si Trump. Ang Amerika lang sa atin nagdepensa para hindi tayo lulukuhin ni Satanas. Hindi tayo maaapi ng mga komunista. Itigilan ninyo dyan. Doon sa Senado, sa Congressman. Tulungan yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi kayo hanap ng corruption. Corruption. Hindi ba talaga totoo? Yan ang tinatawag. Pera kinto, makalutas sa problema sa Pilipinas. Hindi. Symbiotic relationship. Give and take. Tutulungan natin ang mga Pilipino, ang Amerika, tinutulungan tayo ng Amerika. Tutulungan natin ang administrasyon ng Bongbong Marcos, matutulungan rin tayo. Hindi man tayo pinapatay. Naghihirap tayo dahil sa mga totoo yan, naghihirap tayo dahil sa mga negosyanteng insik na gusto mag-hari-hari. Yung dalawang hari, sabi, bakit? Haring padre, sabi ng isang hari, paring hari, bakit? Lumuhod sa iyo at sumusunod sa iyo ang mga tao. Sabi ng isang hari, make them poor. Kailangan sila maging hirap. Diba? Yan ang layunin, yan ang mga prinsipyo ng mga Chinese. Gusto kayo dyan? Papanig ka sa China? Hindi ako papanig sa China, papanig sa Amerika.
Nagkagulo itong tinawag ang Philippine government kasi maraming mga inchik dito sa Pilipinas na ayaw sumusunod, ayaw tumutulong sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano ginagawa nila? Maggasto sila ng pira, magbayad ng tao para lang mag-people's power dyan. Sa mga tao, mga Pilipinong illiterate, pumapayag na naman. Tayong kanila frontliners, tayo mamamatay. Mamamatay tayo mga Pilipino. Binabayaran tayo para mamamatay. Huwag kayong mag-people's power. Antayin na lang natin matapos ang terms ni Bongbong Marcos. At saka Sara Duterte. Comment lang May pangarap ka rin maging presidente. Pero hindi mangyayari kasi may pangarap, ang ano mo tinatawag, ang balak mo na papanik ka sa China. Mag-World War III. Itong tatandaan mo. Kung pinatay si Bin Laden, kayo pa kaya, hindi kayo kaya papatay ng Amerika? Pag ayaw niyo sumusunod sa Amerika. Kasi colonized tayo ng Amerika. Hindi na. Yun. Hindi natin matatanggihan ang katotohanan. Being a Filipino citizens, may duty ako. Duty to God, duty to the country, duty to self, duty to others. Yan ang dahilan. Bakit ang topic ko yun, yung tinapananalita ko. Mapunta tayo doon, mapupunta tayo sa tinatawag. Mapupunta tayo na tinatawag kahit saan. Kasi broad, kailangan ang panalitan natin. I-bridge natin. Hindi ko magaling sa English, hindi talaga. Senior na ako. Sakay na sana namin, baka sakali mapiautan kami ni Madam Mita. Madam Mita, sana sign up na siya sa Baribada. Vlogger. Magkano kayo sa vlogger team at saka hindi pa kami nakuha pa kami vlogger team. Ito, nagbablog kami ngayon. Nagla-live kami para makatulong sa problema sa gobyerno. Yung may mga cellphone, magla-live kayo. Iparating ang inyong tinatawag magadan yung mga pag-iisip, share, suggestion, comments, complaint, objection, interaction para makatulong sa problema sa gobyerno. Magtulong-tulungan tayo, hindi tayo magtanim ng galit, hindi tayo mag-aawayan, hindi tayo magtatanim ng galit, magdumot. Sa English, heeds. Kasi sabi ni Eranio Manalo, Felix Manalo, Eduardo Manalo, pag magtatanim tayo ng galit, ang tawag sa atin, kung vice president ka man, magtatanim ka ng galit, o wala ka na sa terms, presidente, anong tawag? Ang tawag sa'yo, higit pa sa kriminal. Maraming tao mamamatay. Yan, Duterte. Pag magtanim ka ng galit kay Bongbong Marcos, maraming tao mamamatay. Anong tawag sa iyo? Higit ka pa sa kriminal. Kailangan sportsmanship. Huwag ka magtanim ng galit ka sa presidente ngayon kay Bongbong Marcos. Tutulungan natin ang administrasyon. Bakit hindi? Antayin natin ang matapos sa kanyang terms at saka kung sino papalit yan, pwede naman. Bakit kailangan idaan pa sa people's power? Ngayon namamatay dyan polis. Marami na mamamatay mga tao dyan. Dahil sa pira, pinapaaway kami mga Pilipino dahil sa pira. Walang sapat na pinag-aralan. Walang mga trabaho, walang makakain. Tumanggap na lang ng pira. Kahit mamamatay. Doon sa people's power. Mabuti lang. Hindi ito tinatawag na Plaza Miranda bombing. Hindi Plaza Miranda bombing. Maraming namamatay. Hindi revolutionary government. Maraming namamatay. Hindi sa Spanish government. Maraming namamatay. Hindi tinatawag na Japanese-American War. Maraming namamatay. Dahil sa pag-agaw-agawan ng kapangyarihan. Kagustuhan niya ng Satanas. Huwag tayo magpapaloko kay Satanas. Magtulong-tulungan tayo sa problema sa gobyerno, hindi tayo na kukontrahin natin ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ginto ang ang ginto, hindi siya ang sagot sa problema sa Pilipinas. At saka yung tinatawag na pera, hindi
Yan, tinatawag marami tayong pera, lulutas sa problema. Ano yung pera? Hindi na yan makakain. Ano yung pera? Pag ang bundok na, yung tinatawag nga flood control, anong solusyon? Huwag niyo patuloy ng mga kahoy sa bundok, yan ang flood control. Hindi kayo paggawa kayo mga dump dyan. Nasasabi ko na nakarang pag-vlog namin. Kaya gawa kayo ng 1 million na mga dump dyan. Ang mga bundok wala ng puno. Tama, mali. Dati Marcolita. Kasi matalino kayo. Tama, mali. Kahit marami kakapang pera dyan, ginto. Pag wala na mga puno ang bundok natin. Babaha ang Manila. Lalambot ang bundok. Tatabunan tayo na buhay. Kung gusto ka na mawala yung flood control, yung tinatawag mga flood dyan, huwag ipaputol ang mga puno sa bundok. Mga malaking kahoy, huwag. Basta ka doon sa Cebu, Pambare 4. Gusto mo manulutan siyang tinatawag flood control. Alagaan mo ang bundok. Cebu is mountainous. O diba, mga bundok sa Cebu. Huwag ipaputol ang kahoy. Kasi ang kahoy, siya ang sumisip-sip ng ulan. Paputol sa ilalim ng lupa. Bakit hindi? Away-awayan pa ko dahil sa pira. Pag ano ng dump. Yan. Tama, mali. Idol, Dante Marcolita, idol kita. Tama, mali. O yung hanapan pa siya ng corruption si Marcos. Si Marcos sumisikap ng laking bagay na natulong, pinabalik yung mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. Para hindi tayo maapin ng Satanas. Sabay sige na. Huwag ka na mag-ano dyan. Tutulungan mo si administrasyon mo, huwag mo pababain. Antayin mo matapos sa kanyang terms. At saka ikaw ang pumalit. Kung kaya mo lulutan sa problema sa Pilipinas, magpadami ka ng ginto, magpadami ka ng pera, para gagawa ka ng 1 million dam. Maluno pa rin, flood pa rin. Mababaon pa rin tayo sa bukid. Ang gagawin natin, huwag ipaputol ang mga puno ang mga kawal doon sa bundok. Inarto na ng mga Amerikano, billion of shillings, inasikan sa pamagitan ng tinawag ng mga plane. Anong ginagawa ng mga Pilipino? Abusado na tayo mga Pilipino. Pinapudol. Di bumaba. Lumalabo doon yung tinawag bundok. Di na mamamatay tayo. Sa corruption. Dati Marcolita. Idol. Ang corruption. Panawalang corruption. Manny Pacquiao. Nandiyan ka sa Senado. Doble pa sweldo. Yan. Idoble pa sweldo ang mga militar. Idoble pa sweldo ang mga nurse. At saka teacher. Yan sila ang mga anonymous zero. Idoble pa sweldo. Di ba mo walang corruption? At saka iwasan natin. King of business of the world. Sino? Chinese. Hindi lahat pero sa kanila salbayis na sila. Gusto na sila na magiging hari. Para lumuluhod yung mga tao kaging make them poor, sabi ng hari. Hindi sila gusto yung mayaman ng Pilipino. Hindi, mas maayo ka makapaway ako. Yeah. Hindi sila gusto yung mayaman. Pero hindi natin matatanggi, Philippines is the most beautiful country. We are rich, mayaman tayo sa natural raw mineral resources. Aton gi-export, something to sell to another nation, sa ibang bansa. Pagbalik imported, something we buy. Nakakaroon tayo nandiyan sa kagabaitan ng mga Amerikano. Hindi sila salbayis. Import and export our product. Huwag tayong umiwalay sa Amerika, kagaya ginagawa ni Felix Manalo, Jose Rizal, Bongbong Marcos, Emilio Aguinaldo. Huwag tayong umiwalay. Yan naman magulo ang Pilipinas kasi may balak ang mga komunista na hiwalay tayo. Doon tayo papalit sa China para aapihin tayo. Hindi mangyayari ang 20 price per kilo sa ating bigas.
pag nandyan pa yung mga inchik. Sila ang dahilan. Bakit mahal? At sila ang nag-control sa atin ng mga tinatawag na imported products. Imported product at export sila. Sila ang nagmamarket. Dumadaan sa kanila. Kasi marami ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Yan ngayon, paano natin pag-aralan yun ng mga Chinese? Sila ang tinatawag na inside job. Magulo ang gobyerno, pag-gobyerno ni Bubong Marcos. Binabayaran nila mga tao para pumapanid sa people's power. Mga tao, huwag kang pumapayag diyan. Mamamatay kayo. Yun lang. So, help me God. May kon kamalat gayan kay diri Okay. Kay alas 3 na Emilio, i-close ni imo kon. I-close ni imo kon kay 1 hour na. Dugay-dugay na siya. Okay. Introducing yourself, vlogger ka, ako yung speaker. So guys, kay 1 hour naman ang live ni Emilio karon kay ang iyang topic. Ikaw ba rin ka ng wifi? Kung shout shout out na lang ko na sa mga nagtanaw sa live ni Emilio kanina kay Sharon. So shout out nung Edwin, ni Cesario, si Leo Hobay. Oh, yan, diba? Kaya rin ang mga free teleto things ni mo pero okay, ari na yung mga free teleto